12 disipulo. Disciple means followers of Christ. Sila ang nagpatuloy ng gawain at isinulat nila ang New Testament. Matthew, Mark, Luke, and John, the four major Gospels. Tapos doon yung mga epistle na. 1 Corinthians, si Paul, maraming mga isinulat. Efeso, di ba? Philippians. So, si Paul ang maraming sinulat. Bakit? Dahil dito po ipanahon na ng church age. So, paano kumikilos ang Holy Spirit? To the preaching of the Word of God. Amen? Merong verses, merong lalagyan na ginagamit para daluyan ang salita ng Diyos. Merong mga tinawag para mangaral. Saan ba tayo tinatawag? John chapter 15 verse 16. John chapter 15 verse 16. Ako ang tumili sa inyo at tumira upang kayo ay mamunga at manatili ang inyong bunga. Amen? Tanong mo ang katabi mo kung meron na siyang bunga. Meron ka na bang bunga? Ano ang bunga natin? Baka bungang araw yan. Ha? Ano meron tayong bunga? Ha? Kasi ang nagbubunga po sa John chapter 15 ay yung nakakabit sa sanga. Hello? At ang sanga ay ang Panginoon Jesucristo. At ang tagapag-alaga ay ang Amang nasa langit. Amen, siya ang nagpapalago. At kung tayo nakakabit sa sanga, tayo ay mabubunga ng sagana. Hello? Amen? The principle. The vine and the branches. Tayo mabubunga kung tayo nakakabit sa puno, tayo mga sanga. At yun daw hindi namumunga, ano? Pinuputol yung sanga at natutuyo at ginagawang panggato. Amen? The vine and the branches. Ay, salita daw ng Diyos ay parang binhi na iniyasi. At ito ay tumutubo sa iba't ibang klase ng lupa. May lupa mabato, nawagan, masukal, tiga, at meron namang lupa na mataba. At kung ang salita daw ng Diyos ay napunta sa matabang lupa, ito ay lalago. Yun yung faith, yung pananampalataya na nalagay sa inyong puso. At kapag ito'y natitiligan ang salita ng Diyos, lumalaki ang inyong pananampalataya. Okay. So bakit inuna ng Panginoon ang teaching? Para dumating ang pag-aari ng Diyos sa inyong buhay. Bakit ikalawang ginawa niya is preaching? Kinaling niya mga tao, faithin ka. Bakit? Para po yung kanilang pananampalataya ay tumibay. At ano po? At kapag ito po ay nangyari sa isang tao, saka siya nagpagaling. Huling-huling ginawa niya, hiling. Minit niya ang pangangailangan ng mga tao. Kagalingan. Alam niya na ang mga tao ay lupay-pay. Alam niya ang mga tao ay litong-lito dahil puruhan buhay. Ang alam niya ng mga tao ay pagod. Spiritual. Di ba? Ang mga tao ay nag-aaway. Ang mga tao ay mayroong mga sama ng loob. Mayroong mga hindi pagpapatawad. Kaya ano sabi ng Panginoon? Nang makita niya, litong-lito ang mga tao, walang nagpapaskol. Kasi po ba na ang tao walang kaugnayan sa Diyos kapag siya'y namatay sa impyerno pupunta? Well, tingnan niyo po mga kapatid. At sa Lucas chapter 16, the rich man and Lazarus, ang mayaman at si Lazarus. Ano po ang nangyari sa Luke chapter 16? Saan napunta? Pareho silang namatay. Yung mayaman namatay, si Lazarus namatay. Saan napunta ang mayaman? Sa dako ng paghihirap. Si Lazarus napunta sa piling ni Abraham na ito po ay ginhawa at kalangitan. Samantalang yung impyerno ay pagdurusa. Kaya anong request niya kay Abraham? Amang Abraham, papuntahin ko nga si Lazarus dito. Sausaw yung daliri niya sa kanyang tatubig at palamigin ang aking dila. Ganun kainit ang sinasapit ni mayaman. So, ang tanong nyo, pagka mayaman ka, ma-impyerno ka, hindi ho. Ang sabi ng Biblia,
nagpasasama sa daigdig na ito. Ibig sabihin, nakalimot siya sa lumikha sa kanya. Maaaring nagsisimba siya. Maaaring may religion siya. Dahil mayaman eh. Pero ano sabi ng Biblia, bakit siya na-impyerno? Nagpasasama sa daigdig niya. Ibig sabihin, nalimutan niya ang Panginoon. Samantalang si Lazaro na mahirap, namumulong ng mumo, na nahuhulog doon sa mayaman, at yung kanyang mga sugat ay tinilaan ng aso, nung sila'y parehong namatay, si Lazaro ay napunta sa piling ni Abraham kasama ng Diyos. So bakit po? Lagi lang mahirap, laging dumala humingi ng ikabubuhay. Nakita niyo po ba yun? Samantalang yung mayaman na sagana, hihingi po ba siya sa Diyos? Isagana na siya? Diba? Kaya ano mangyari sa kanya? Nalimutan niya ang nagbigay ng buhay sa kanya. Nalimutan niya ang nagbigay ng kasaganaan sa kanya ay ang Panginoon, sapagkat ang lakas natin ay galing sa Diyos. Kaya mapalat ka bumili, tuturo sa iyo, mahirap naman sa daigdig nito, mayaman naman sa pananampalataya, mayroon kang kaligtasan. Dahil ang tangi mong inaasahan ay ang Diyos. Kaya kuminsan, ang tawag ko, kailangan maghirap ka para lumapit sa Diyos na nagbibigay ng gantimpala. Diba? Kung minsan kailangan, maghirap pa tayo, kailangan magkaroon tayo ng sakit na hindi gagaling para tayo lumapit sa Panginoon. Kailangan makasarap muna tayo, bumagsak ang ating sinasandalan. Kailangan bumagsak muna tayo sa ating mga pinagkakatiwalaan, yung ating bank account, yung ating mga insurance. No? Kaya pati insurance, nagsasaray. Kailangan para tayo lumapit sa Diyos. Ganun mo ba ang gusto natin? O yung narinig natin ang salita ng Diyos, tayo ay tumalima, sumunod sa salita. Kung anong kinasabi ng salita ng Diyos na walang ibang tigapagligtas kundi si Kristo na ating Panginoon.